Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po nang batiin si Louie, Cristoferos, Josie, Neri, Herrera, Monica, Celia, Eva, June, Menchi at ang bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating Daily Devotions. Ngayon ang pag-aaralan po natin ay huling devotion sa ating series na Walking in Obedience. Now, mapapansin nyo po rito sa ating devotion na to, sa picture na to, merong isang taong naglalakad sa tubig. Yan po ay may kinalaman sa devotion natin ngayong araw. So ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Now, para po mas ma-imagine natin yung kaganapan dito sa panahon na ito, isipin niyo po yung senaryo. Si Jesus Christ, nandun siya sa bundok, nananalangin siya. Okay, nagpalipas siya ng gabi doon, nagbabad siya sa presensya ng Diyos Ama, at nananalangin siya doon hanggang madaling araw. Now, yung mga disciples nandun sa laot, sa dagat, sinasalpok sila ng mga alon kasi pasulungat sa hangin yung bangka. Now, si Jesus Christ sumunod sa kanila ng madaling araw. So, just imagine the scenario, no? Madaling araw. Tapos, nandun sila, madilim, nandun yung mga disciples, sinasalpok ng alon yung kanilang bangka. And then, biglang nakita nila may taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus Christ nga yun. Now, tingnan po natin, no? Sabi ni Jesus Christ dito, akala kasi nila na multo si Jesus Christ eh. So, natakot yung mga disipulo. Ngunit, nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. At pagdating po rito sa talata natin, babasahin ko po sa English and then babasahin ko po sa Tagalog. Sabi ni Pedro, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Kung ikaw yan, sabihin nyo sa akin, Lord, pumunta ako dyan sa inyo. Lalakad ako sa tubig. Parang ganun yung kinakalabasan. Command me to come to you on the water eh. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Sipin nyo si Peter, sa lahat ng mga disciples, siya lang naglakad sa ibabaw ng tubig at nasa gitna sila ng laot. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Kasi si Pedro na-distract siya ng mga tawag dito ng hangin, malakas na hangin, and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? Sa Tagalog po, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan. So, kino-confirm niya, Lord, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. So, matindi yung pananampalatayang pinakita ni Pedro rito eh. Papuntahin mo ako dyan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sige, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Why did you doubt? Napakalit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, obedience needs confirmation from Christ. Yung obedience po kasi para siyang naglalakad ka sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Hindi mo siya pwedeng basta-basta gawin. Hindi ka pwedeng basta sumunod nang hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Kasi the moment na ginawa mo lang yon, let's say si Peter, no? The moment na ginawa lang ni Peter yon, baka lumubog siya dire-diretso na agad, no? Pero humingi muna siya ng confirmation kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, Lord, if it is you, kung ikaw yan na naririyan, kausap ko ngayon, kaharap ko ngayon, papuntahin mo ako dyan, no? Sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig, humihingi siya ng confirmation. Sumagot si Jesus, halika. So, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, halika, that's a confirmation na, okay, pwede nang sumunod, pwede nang humakbang. At ito yung nakakamanghang nangyari sa buhay ni Peter. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Yung obedience niya, hiningan niya muna ng confirmation sa Panginoong Jesucristo. And I think we can learn a lot from this. Na bago tayo sumunod sa Panginoon, alamin muna natin kung yun ba yung kalooban ng Panginoon. Of course, merong mga revealed yung ipinahayag na sa atin na talagang di mo na kailangang ipag-pray pa, Lord, kalooban mo bang mahalin kayo? 'Di ba? Hindi na yun eh. Kasi revealed yun eh. Alam mo na yun eh. Sinabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart.
Lord, kalooban mo bang mahalin ko yung asawa ko, kapwa ko? Given na yun eh. Kailangan mong mahalin yung kapwa mo. Lord, kailangan ko bang gawin yung Great Commission, yung pagdidisipulo, paglalapit ng mga tao sa paanan ng Panginoong Jesucristo? Of course. So, hindi mo na kailangan ipanalangin yun. Talagang given na yun. Nandun na yun sa Biblia. Talaga ipapakita na sa'yo. Now, yung mga specifics, like, Lord, ano bang trabaho kailangan kong pasukin? Ang daming trabaho kong pwedeng applyan. Lord, alin po ba yung kalooban ninyo? Yun yung wala sa Bible. Yun yung kailangan mo hinga ng confirmation sa Panginoon. Lord, magmamigrate ba kami? Punta ba kami sa Canada, sa US, sa Spain, sa Europe? Yun yung wala sa Bible. Kailangan mo hingin talaga yung confirmation from the Lord, yung may pangungusap talagang Santong Espiritu sa inyo. Now, sa akin po, no, hiningin ko ng confirmation, Lord, saan ba ako? Mag-abogado ba ako? Law? Engage ko ba business? Engage ko ba social media? Hiningin ko ng confirmation sa Panginoon yon. At yung confirmation ng Panginoon, sige Russell, diyan ka sa social media. Maging social media influencer ka, gamitin mo yung salita ng Diyos. Kasi ako, buo yung isip ko eh. Sabi ko, saan ko dadalhin ang salita ng Diyos? Sa law school, sa area ng law, sa pag-abogado, o sa pagbi-business, o sa social media. So, ang confirmation sa akin ng Panginoon, sige Russell, diyan ka sa social media. At kaya naririto ako ngayon. Kaya nakapapakinggan niyo ako ngayon. Kasi yan yung leading sa akin ng Panginoon. Ganun rin po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Wala sa Bible na mag-engage ako sa social media, no? Hindi ni-reveal sa Bible 'yon. Pero sa inyo rin, no, sa ating lahat, may mga bagay na yan ay specifics patungkol sa work natin, patungkol sa maybe family decisions, or may problema kayong kinakaharap, or meron kayong big decision na kailangan gawin, na kailangan hingin mo muna ng confirmation sa Panginoon. Kasi pag sinabi ng Panginoon, come! Sigurado, magtatagumpay ka ron. Ibig sabihin, doon ka talaga dinadala ng Panginoon at nandun ang katagumpayan. Number 2 po, obedience demands focus on Christ. Now, the moment you step on the water, lumabas ka doon sa comfort zone mo, lumabas ka doon sa bangka mo, at nagsimula kang humakbang patungo sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, it demands focus on Christ. Na kailangan nakatuon ang isipan natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po si Pedro rito, imbis na nung una nakatuon siya, sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako dyan. Yung focus niya, yung pananampalataya niya kay Jesus Christ, buong buo eh. Pero along the way, napansin niya, na-distract siya, ang napansin niya, yung malalakas na hangin, natakot siya. Kaya dahil dun sa takot at pagdududa niya, nagsimulang lumubog si Pedro. At sabi niya, Panginoon, sagipin niyo po ako. Obedience demands focus on Christ. Ang focus po natin si Kristo. So, ito pong devotion na to, reminder sa akin to na kahit anong mangyari, kahit wala kang internet o meron, kung ano man ang kulang sa ginagawa mo, you need to focus on Christ. Hindi ka dapat ma-distract ng mga kakulangan, no? Kung may kulang man dito sa ginagawa natin na ito. Kasi medyo magastos to eh. Kung may kulang man, you really have to focus on Christ that wala ka ng pakialam doon. And so far, no, pero provide naman ng Panginoon lahat ng pangailangan natin. Kaya tuloy-tuloy yung mga devotions natin, tsaka pag-produce natin ng video, pagsusulat, at marami pang tayong ginagawa. So, it demands focus on Christ. Hindi ka dapat nagpo-focus sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga distractions. Kay Jesus ka nakafocus. Mamaya malalaman natin kung bakit. And number 3, obedience requires faith in Christ. Kaya po ang tanong ni Jesus Christ sa kanya, "O you of little faith, why did you doubt?" Bakit ka nagduda? Kasi po yung pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan niya ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Obedience requires faith in Christ. Hindi pwedeng susunod ka lang, tapos wala ka namang pananampalataya, di naman matibay yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, along the way, lulubog ka talaga. Time will come, temptations will come. Maraming tuksong darating, maraming mga pagsubok na darating. Minsan mafo-focus na lang tayo sa mga pagsubok at tukso at mga problema sa buhay. Nakalimutan na natin bakit in the first place tayo sumunod sa Panginoong Jesucristo. Why? Lack of faith. Kaya sabi rito, "O you of little faith," ang liit ng iyong pananampalataya. Ba't ka nag-aalinlangan? Bakit ka nagdududa? So sa ating pagsunod po, kailangan po ng focus sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung pinagsisilba natin, siya yung pinaglilingkuran natin, siya yung may control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At the same time, we believe in His sovereignty. Tingnan po natin sa application. No? Number 1, practical application po. Meron ba tayong pagdidesisyonan sa buhay, big decision in life? Ask God's will. Hingin natin yung kalooban ng Panginoon.
Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung plano ng Diyos sa ating mga buhay? I-confirm muna natin sa Panginoon, Lord, saan niyo po ba ako dadalhin? Estudyante ka, Lord, ano po bang courses? Ano bang course? Sa maraming courses yung kukunin ko. Lord, ang dahil kong opportunity sa trabaho, sa career, sa negosyo, alin po ba rito? Saan niyo po ba ako dadalhin? Ask for God's will. Ask for God's confirmation. Pag kinonfirm ng Diyos yan, sabi ng Diyos sa'yo, halika, then that's the time to step out of our comfort zone. To step out of the boat. Maglakad na sa ibabaw ng tubig. At while doing that, while we're obeying, we're also focusing on Christ. So obey with focus. Lagyan natin dito. Pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo, meron talagang focus, nakatuon, fix our eyes on Jesus. Kasi po, pag hindi, susunod lang tayo pero in the middle, mag-give up tayo, susuko lang rin tayo. Kailangan nakatuon yung ating puso't isipan sa ating Panginoong Jesucristo na siya yung paglilingkuran natin kahit anong mangyari. Siya yung itatanyag natin sa area kung saan tayo dali ng Panginoon. Let's say, binigyan ka ng trabaho ng Diyos sa Dubai o doon ka dinala ng Diyos, no? Confirmation sa'yo, talagang doon ang kalooban ng Panginoon. Kahit ano pang pagsubok sa application process pa lang, kahit ano pang pagdaanan mo, nakafocus ka sa Panginoong Jesucristo at laman ng isipan mo, Lord, itatanyag ko ang pangalan mo sa Dubai. Dapat ganun tayo mag-isip eh. Lord, paparangal lang kita, ipapakilala kita sa mga tao doon sa Dubai para, mas makilala ka ron, maitanyag ang pangalan mo doon. That's my mission. Habang nagtatrabaho ko ron, yun ang nasa isip mo. So, obey with focus on Christ. Hindi po tayo nakafocus sa problema natin sa mga application, kakulangan ng pera, etc., etc. And number 3 po, believe in God's sovereignty. Ito po yung pinakamahalaga po sa lahat dito, no, na nananampalataya tayo na ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, may control siya. Jesus Christ was in control of the winds and the waves and even the very situation they're in. Kontrolado ng Panginoong Jesucristo yon. Kaya po, dito sa mga talatang ito, si Pedro nakalakad sa ibabaw ng tubig kasi pati yung tubig na nilalakaran niya, kontrolado ni Jesus Christ. Pati yung waves, yung alon, yung lakas ng hangin. Kung may panukat nung hangin during that time, kung anong lakas nun, yun lang yung lakas na ibinigay ng Panginoong Jesucristo doon para yung lakas nun sapat lang para hindi lumubog yung bangka. No? Kung meron mga panukat ng waves, nung alon ng panahon na yon, kung anong sukat nung kung ilang feet or maybe kahit isang metro yun lang yung metro, yun lang yung sukat na binigay ng Panginoong Jesucristo para sumalpok doon sa bangka nila para hindi sila lumubog. Jesus Christ is in control. Kontrolado ng Panginoong Jesucristo ang lahat nangyayari. So, believe in God's sovereignty. So, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, panampalatayahan natin na ng Diyos ang may control ng lahat. At si Pedro po, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig just because Jesus Christ was in control. Kaya po, tatlong application po, no? Ask for God's will, obey with focus, and believe in God's sovereignty. Ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo ay parang paglalakad sa tubig. At kinakailangan po natin ito. Confirmation, focus, and faith. And we need to ask for God's will, obey with focus, and believe in God's sovereignty. Now, para naman po sa ating discussion, kasi napakarami po nating matututunan sa mga talatang ito na hindi ko binigyan ng pansin or hindi ko nilagay rito sa sinishare ko sa inyo. Siguro 1% lang sinishare ko sa inyo. Pag inaral mo siya, napakadami. Meron pang 99% na pwedeng explore. Kaya po, why is walking in obedience is like walking on water? Iano po natin to, pag-usapan natin ito, hayaan nating mahimay-himay pa yung mga talata at lumago tayo sama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Why is walking in obedience is like walking on water? Now, para naman po sa ating panalangin, sama-sama po tayong dumulog right after this devotion, kausapin natin si Lord. Sabi na sa kanya, Father, I pray that you will reveal to me your plan. Lord, request ko lang po ito, no? I beg you. Kung i-reveal niyo po, let me know, Lord God. Let me know your will, that I may follow you. I pray that you will enable me to focus on Christ and avoid all distractions. Lord, tulungan niyo po ako mag-focus lang sa Panginoong Jesucristo at huwag pagtuunan ng pansin yung mga nakakapawi ng aking pananampalataya, ng nakaka-distract sa aking focus sa inyo. Help me to believe when doubt overwhelms me. Ito, napakahalaga po ito. Isama natin sa panalangin. No? Lord, sa panahon na magfe-fail yung aking pananampalataya because of doubt,
please, at that time, please increase my faith. You are sovereign, Lord. You are in control of the winds and the waves. May my doubt fade in the shadow of your presence. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa ating panalangin. Pag-pray po natin yung kalooban ng Diyos sa pamilya natin, sa mga anak natin, ano ba yung direction na dapat nating tahakin, i-confirm natin sa Panginoon, and Lord willing, no, magkaroon tayo ng courage, ng lakas ng loob na maglakad sa ibabaw ng tubig, no? Pag-pray natin na malaman natin ang kalooban ng Panginoon at magsimula tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon, walking in obedience. So I hope naging pagpapala po itong series natin sa bawat isa sa atin, at bukas po magkakaroon po tayo ng panibagong series. Now, kung meron po kayong natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.